Naniniwala ang isa sa mga prosecutor na hindi na kailangan pang ipresenta ang tinuguriang Mary Grace Piatos na inilista nila bilang testigo sa paglilitis ni Vice President Duterte. Live mula sa Senado, magbabalita si Lance Mexico. Lance, maraming nag-aabang kay Mary Grace Piatos. So, anong paliwanag? Bakit posibleng di na siya iharap? Mensu ang tingin ni Manila Representative at House Prosecutor Joel Chua, hindi na kinakailangan pang tumistigo ng pangalang si Mary Grace Piatos kung makadadagdag lang daw ito sa pagkaantala ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Chua yung namumuno na prosecutor pagdating doon sa paglalahad ng ebidensya sa umunoy maling paggamit ni Duterte ng confidential funds. Pero paglilinaw ni Chua, hindi pa ito yung napagkasunduang posisyon ng prosecution team. Pero ayon kay Chua, marami nang na-establish ang prosecution sa presentasyon ng State Auditor na si Roderick Wamil. Lumilinaw na aniya ang larawan mula sa pagtestigo ng mga dating bank officials noong nakaraang linggo hanggang sa testimonya ng opisyal ng COA. Isa sa mga ipininisenta kanina ang acknowledgement receipt na pinirmahan ng isang Mary Grace Piatos na noon pa man hindi na makitaan ng Philippine Statistics Authority ng anumang civil registry records. Dito rin lumutang ang iba pa umunong nakatanggap ng confidential funds na wala raw supporting documents. Hirit ni prosecution spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Adyong, sa report pa lang daw ng COA, maituturing ng may maling paggamit si Vice President Duterte sa confidential funds. Yung pag-encash nito na unusual, na madali ang in-encash, madali ang talagang ginastos din ito. Dahil madali ang ginastos, hindi tugma-tugma yung dates, at hindi tama yung kanilang binigay ng mga documentary evidence to prove that the confidential funds was used in compliance with the joint circular ng COA. Marami pa po tayong ine-expect na mga acknowledgement receipts na mukhang pareho yung magiging observation ng mga susunod na mga witnesses from COA. Tingin naman ni Defense Spokesperson na si Michael Powa na nakatakdang i-cross-examine si Wamil, wala namang maituturing na pasabog sa naging testimonya niya. Kumpiyansa raw silang kaya nilang suriin ang mga nadiskubre ng COA para mailahad ang buong istorya. Pinaliwanag din ni Powa kung bakit siya tumutol sa bahagi ng trial kung saan binabanggit ni Private Prosecutor Lorna Kapunan ang mga umunoy nakatanggap ng confidential funds ng bise. She stated naman for the record na she's just reading it the way it's written. So, but to me kasi ang dating sa akin is bibigyan ng kulay. Of course, no offense meant to Attorney Kapunan. I'm just doing my job as counsel. So, I found the question to be objectionable. Pagdating naman sa timeline, iginiit ni Prosecutor Chua na target nila ngayong Agosto tapusin ang presentasyon ng ebidensya hinggil sa usapin ng confidential funds. Mas maiksi yan kumpara roon sa 31 trial days na hiningi ng prosecution o katumbas ng 2 buwan o higit pa. Ayon naman kay Private Prosecutor and Spokesperson Jay Tolosa, wala silang balak sa ngayon na bawasan ang ipipresentang article of impeachment para mapabilis ang paglilitis. Naungkat yan dahil lumabas sa isang survey na Article 3 o ang alegasyon ng panunuhol ang pinakaseryosong impeachment charge para sa ilang Pilipino. Aminado si Tolosa na isa yan sa maraming konsiderasyon kung magbabawas pa sila o hindi ng alegasyong patutunayan. Mensu, matapos si Wamil ay sunod naman na isasalang sa witness stand ang isa pang state auditor na si Sailin Del Campo. Ayon kay Prosecutor Chua, si Del Campo yung mas nakakaalam pagdating doon sa notice of disallowance na inisyu ng COA sa OVP o yung kautusan na ibalik ang pondo. At yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Lance Mexico, nag-uulat ng live mula Senado.